Kumusta kayong lahat? Dito na naman tayo. Gaya ng sabi ko sa inyo noon, gagawa ako ng heavy duty na version ng aking biomass gas stove. Yung ito yun. Meron ako na itong heavy duty na replica o version. Ito siya. Yan. Kung makikita nyo, siya ay puro flat bar lang yan. Flat bar lang na winelding ko. Pinulweld ko lang lahat, pinagdikit-dikit ko. Tapos, binilog ko. Ito ang kanyang itsura. Puro lang yung flat bar. Parehas lang ang kanilang function o para itsura. Ang kaibahan lang, makapal nga lang ito. Ito kasi manipis. Tumatagal lang ito ng isang buwan. Itong bagong gawa ko, palagay ko hindi lang taon ang ilang taon ang bibilangin nito. Puro lang yung flat bar na 1/4 by 1. 1/4 ang kapal, tapos 1 inch yung lapad. Kung makikita nyo yan, puro nakapulwid lang lahat yan. Paikot. Kaya nga napakasarap pa kapag ikaw ay isang welder, pwede ka mag-invento. Tignan nyo yung loob na ito. Bali, ang taas niya, yan. Ang taas niya ay 8 1/2 lang inches. 8 1/2 inches ang kanyang taas. Tapos ang outside diameter halos 7 3/4. So ito yung aking bagong version. Ayan siya. Ang gagamitin na gatong ay ito lang. 6 na piraso na 2x2. Ang haba ay yan. Ito ang gagamitin natin na gatong. Halos wala pang 5 1/2 inches. 6 na piraso lang ito. Ito ang kanyang loob. Yan. Kung makikita nyo, meron din siya mga butas sa gilid. Ito ang kanyang mga butas. Yun. Yun. Yan. May mga butas yan. Paikot. Yan. Tapos yung ilalim niya, meron ding butas. Yan. Meron akong control nito para sumara at saka bumukas yan. Ito ang pinaka-control niyan. Ito. Pagka nakaganyan, makokontrol na yung ano ng hangin. Pwede mong isarado. Ayan. Pwedeng isarado, pwedeng nakabukas. Ayan. Ganito lang ang itsura niyan. Ayan. Ayun ang kanyang control. Ang taas nito mula sa ilalim yan, 2 inches. 2 inches ang taas mula rito sa ilalim na to. May ginawa akong salaan ng abo para bumaba ang abo dito. Yun, para dito naman yun sa loob. Ito yun, ha, ipapasok dyan. Yan, ganyan siya. Tapos saka na natin lalagyan ng gatong.
Pwedeng may salaan, pwede ring wala. Meron din akong ginawang patungan ng kaldero. Ito siya. Yan. Para nakapit. Yan. Pwedeng patungan na ng kaldero yan. Pwede rin yung ganito lang. Ito, pwede rin. Papatong nyo dyan. Ayan. Tapos, lalagay na yung ating kaldero. O kahit na anong lutuan. Siya nga pala, pininturahan ko na ito. High temperature na pintura. Itim at saka silver. Pintura yan. Inisprayhan ko na ng pintura yan. Mamaya, titignan natin kung paano siya gumana. Ang igagatong ko lang ay 6 na pirasong ganito. Bibilangin natin kung gaano katagal siya nagliliyab. Pagkatapos noon, magte-testing naman tayo. Magpapakulo tayo ng tubig. 2 litro ang isasalang ko mamaya. Bilangin natin kung ilang minuto ang itatagal bago siya kumulo. Kaya napakasarap maging welder. Magagawa nyo ang lahat ng gusto ninyo. Pag may maisip kayong kahit na anong project. Gaya na ito, simpleng-simple lang ito. Ayan o. Puro lang yung flat bar. Tapos pinagdikit-dikit ko lang. Winelding ko lang yan. Kung hindi nyo pa kayang mag-full weld, di yung button bead na sunod-sunod. Kung napanood nyo yung isa kong video na button bead, makakabuo na kayo ng ganito, makakagawa kayo ng ganyan. Ito ay first time o kauna-unahang testing nito. Makita nyo bago pang pintura. Hindi ko pa ito na-testing. Kaya oorasan natin mamaya kung gaano siya katagal magliyab. Kung ano ang kanyang kakayahan para malaman nyo rin. Para kung gusto nyong gumawa, kung gusto nyong gayahin ito, nasa sa inyo yan. Kung mapapaganda nyo pa, nasa sa inyo rin yan. So tara, samahan niyo ako. Ay teka, bago ko nga pala makalimutan, ito nga palang kalan na to, ay special design ko yan para sa aking white charcoal na ginawa noong pinakita ko sa inyo noon na bilog. Yung ganitong white charcoal. Ito ay talagang para sana dyan. Pero pwede rin siyang gamitin na kahit nasaan. Kahit na anong panggatong. Tignan nyo. Talagang para dito talaga dapat ito. Hindi ko pa natetesting. Pero malapit na rin natin i-testing. Kaya ako naglagay ng, nagawa ng salaan na ganito. Para dito talaga yan. Tignan ninyo. Tapos ito ang ating white charcoal. Para talaga dito yan. Yan, nagaganyan dapat yan. Yan. Talagang ginawa ko yan para sa aking white charcoal. Sa mga ganito. Para pangpa-init. Pampalambot ng mga niluluto ninyo. Pero hindi ko pa natetesting. Ang ite-testing natin ngayon, gamit ang mga kahoy. Mga 2x2 na mga na ganito. Hindi ko na muna gagamitan ng pangsala.
Totally may ano naman yun eh. May daanan sa ilalim na kwan ng hangin. Kaya ang tetestingin natin, wala mo nang salaan. Kasi special design ko ang salaan na to para sa white charcoal. Tara, gatong na natin doon. Ito yung aking patungan. Patungan lang yan. Yan. Para hindi masunog yung ilalim. Yan. Ilalagay ko na ang mga gatong. Patanggalin ko yung salaan. Ayan siya. Lalagay ko ng mga discordos. Bali, 6 na piraso lang ito ha. Ayan. Parehas din ang ating pagsisindi sa ating naunang version nito, yung manipis. Dapat ang butas dito hindi lalampas ang ating gatong. Ayan, nakikita niyo yung mga butas. Ayun. Dapat hindi siya lalampas dito sa butas na to. Ayan. Maglalagay lang tayo ng pampaningas dito sa ibabaw. Mga ganito kalilit na kahoy. Pwede rin maglagay ng tela, tapos basahin ng kaunti ng gas para madaling magliyab. Yung pampaningas natin dapat sa ibabaw manggagaling. Para drop down, kumbaga. Magsisimula yung apoy, paibaba. So maglalagay na ako ng mga kindler, pati pampaningas. Kapirasong tela lang, tapos babasahin ng kaunting gas. Ganitong tela lang, babasahin ng kaunting gas. Nilagay sa ibabaw. Tapos, pag nagliliyab na, lagyan na ng mga maliliit na baho. Orasan natin siya kung gaano katagal ang kanyang performance, kung anong performance niya. Pag stable na ang apoy, ipailalagay ko na yung ating tubig na 2 litro. Ito munang patungan ang gagamitin ko. Yan, nakapix yan, hindi nagagalaw yan. Ang maganda lang sa ganitong klase ng patungan, medyo hindi siya apektado ng hangin. Hindi lahat natatangay ng hangin yung apoy.
bibilangin natin ang oras kung gaano katagal ang kanyang apoy. Pag medyo stable na yung apoy niya. Ito ay 2 litrong tubig. Ito, 2 litrong tubig ito. Bibilangin natin kung gaano siya ka tagal makumulo. Ito, 2 litrong tubig yan. Pagka medyo nawala na yung konting usok, pwede na natin ilagay yung pwede na tayong magsala. Yan, palagay ko, pwede na. Yan, 2 litro ito ha. Ito. Yan. Simulan na natin ang pagbilang ng oras. Tignan natin kung gaano siya katagal kumulo. Napakaganda ng kanyang apoy. Hindi na nagpapaypay. At pag nag-stable na yan, dire-diretso na yan. Wala nang wala nang paypay pa. Kaya nga napakasarap maging isang welder. Pwede kayong mag-imbento. Eto, kung mapapaganda pa ninyo, pwede kayong gumawa niyan. Ito, pang matagalan ito. First time na nagamit ko ngayon. Kaya nga inuurasan ko kung gaano katagal talaga ang apoy na kaya niyang itagal sa 6 na 2x2 na ganito lang kahaba. Pwede kayo magdagdag ng apoy dyan, ng gatong, papasok lang doon. At may butas naman sa ilalim yon para sa pagkuha ng abo.
Ito yun. Yung control natin dito. Yan. Kung gusto nyo kontrolin yung labas ng apoy o yung hangin, yung pasok ng hangin, pipihitin nyo lang ito. Para may hangin sa ilalim. Para lumakas yung apoy. Yan. Kung ihinahin nyo yung apoy, testingin natin. Sasarado ko to. Yan. Nakasarado yun sa ilalim. Yan, nakita nyo, unti-unting nawawala yung humihina yung apoy. Kung bubuksan ko naman, tingnan nyo kung anong mangyayari. Yan, binuksan ko na yung ilalim. Yan, bumalik na uli yung ganyang lakas. Nakaka-4 at kalahating minuto na tayo. Apat at kalahating minuto na ang lumilipas ha. Tingnan nyo yung apoy na malapitan. Ganyan siya. Walang blower yan ha. Tingnan nyo. Walang blower sa... Yan. Pagmasdan nyo ang kanyang performance. At kung gaano katagal. Pwede kayong magawa rito ng mas malaki pa rito. Actually, meron akong mga mas malalaki pa rito. Makikita nyo, may ibang version pa ako nito. Yung iba naman, may ano yun, merong insulator dito. Sa gilid na to. Ito, kaya ko pang hawakan. Oh. Kasi, double walling kasi ito. Ayan, nahawakan ko pa siya. Kaya ko pang hawakan. Ang nakakalipas na ay mahigit na 6 minutes. Ayan. Kaya ko pa rin siyang hawakan. No? Yan, parang naririnig ko kumukulo na. Teka. Yan, malapit na. Umuusok na siya. Oh. Mga isang minuto pa siguro. Eh, naririnig ko na eh. Naririnig di ba? Naririnig nyo na yung kulo. Ang purpose natin dito ay malaman kung gaano katagal yung diretsong apoy na magagawa niya. Kung gaano katagal lang itatagal ang apoy na to. Yung 6 na ganito na 2x2. Pagka hinahangin, hindi lahat namamatay. May parte pa rin na may apoy pa rin. Ayan. Humahangin kasi. Nahaharang ng ating patungan.
Nakita nyo may usok dito, pero dito diretso pa rin ang apoy kasi may hangin dun. Tingnan natin kung nakulo na. Ayan, nakita nyo. Kulong-kulo na siya. Kumukulo na. Ayan, kulong-kulo na. Wala pang 9 minutes. Nakapagpakulo na tayo ng 2 litrong tubig. Pero yung apoy, buong-buo pa rin. Lalo lumalakas pa. Yan. Subukan naman natin ng 1 litro kung gaano katagal. Ito, 1 litrong tubig naman ito. Ito, 1 litrong tubig naman ito. Yan ha. 1 litro yan. Tingnan natin kung gaano siya katagal mapakulo. Ito yun. Ito yan ha. 1 litro tubig yan. Kanina nakapagpakulo na tayo ng 2 litro. Yan naman ay 1 litro naman yan. ...30 seconds pa lang lumilipas ha. Wala pa yata 30 seconds. Nakita nyo, malakas pa rin ang kanyang apoy. Yung ibang version ko na ito, mas malalaki. At merong insulator na ginamit ko doon ay mga fire bricks ba yun? Tapos dinurog ko para hindi masyadong mainit sa labas. Pero ito, kung mapapansin nyo, nahawakan ko pa rin. Oh. Hindi pa rin siya masyadong mainit kasi nga double wall ito. Parang katulad siya nito na 2 lata. May space pa rin sa pagitan nito. Kaya hindi pa rin siya masyadong mainit. Yan, nahawakan ko pa. Yan. Kung magdadagdag kayo ng gatong, lulusot nyo lang doon. Pero hindi ako magdadagdag. Kasi uurasan natin kung gaano talaga siya kung ano ang performance niya, kung gaano katagal ang kanyang apoy na ibibigay. Hanggat may apoy pa to, hindi ko to dadagdagan ng gatong. Kasi nga para ma-testing kung ilang oras ang kanyang diretsong pagbibigay ng apoy. Walang cut ito. Hindi ako magkakat dito. Walang edit. Para makita talaga ang performance niya. Pag nawala ang apoy na ito, may matitira pang uling. Yun ang hindi na natin aantay na mawala. Matagal pa yun.
Sa susunod, baka i-testing ko na rin ito, yung aking white charcoal. Kasi talagang design siya para dyan. Kasi ang purpose ko sana dyan ay para dito, para pagka nagpapa-init ng niluto, pwede ito. Pero ngayon, ginamit muna natin siyang wood stove. Kasi ginamit natin ay kahoy. Pero pag ito nang gamit natin sa kanya, giging charcoal stove na tawag sa kanya. Kaya ang tawag ko dyan sa ganito ay biomass gas stove. Kasi pwede siyang panggatong ay white charcoal, pwedeng kahoy, pwedeng maliliit na, ito 2x2, pwedeng combination ng papel at saka kusot, pwedeng ipa ng palay. Maraming pwedeng ipanggatong dito. Yan, umuusok na. Wala pang 5 minutes siguro. May 5 minutes na ba? Parang wala pa yata. Kumukulo na siya. Tingnan natin. Ayun, kulo-kulo na. Kumukulo na. Wala pang 5 minutes ang 1 litro. Ayan. Kulong-kulo na siya. Naglalabas na ng vapor. Wala pang 5 minutes ang 1 litro. Pero diretso pa rin yung kanyang apoy. Wala pa akong dinadagdag dyan na gatong, ha. Para makita lang natin kung gaano katagal ang kanyang ibibigay ng diretsong apoy. Buo pa rin yung kanyang kanyang mga gatong. Tingnan nyo. Walang ano yan, ha, walang blower. Ito lang ang maganda sa patuwan na to kasi pagka humahangin sa lugar na to, hindi lahat natatangay yung apoy. Nahaharang ng ating patungan. Buong-buo pa rin yung kanyang apoy. Mahigit ng 26 minutes ang kanyang diretsong pagbibigay ng apoy. Gamit lang ang 6 na pirasong ganito, ha, 2x2 na ganito lang kahaba. Kung ipanggagatong natin yan sa tripod, hindi tayo makakapagawa ng ganito kagandang apoy na dire-diretso. Ngayon ay nasa 27 minutes na ang kanyang pagdedire-diretso ng apoy. Pero kung yan ay traditional na tripod lang o traditional na tatlong bato, ganito kahaba ay panggagatong natin, nako, hindi tayo makakagawa ng ganyang klaseng apoy. At panay pa ang paypay natin doon. Samantalang dito, yan, stable na. Wala ka nang gagawin. Mag-aantay ka na lang. Ating 1 litro ng tubig sa kakakulo niya, baka mamaya kaunti na lang. Hindi ko naalisin yan. Kaya ako na dyan.
kagandahan dito, kasi yung kanyang uling, makikita nyo mamaya buo pa. Halos buo pa rin ng ganito. Pag nawala na yung apoy, magiging uling na lang siya. Magagamit nyo pa rin siyang pangluto o kaya panginit ng inyong mga niluto. Hindi pa ako nagdadagdag dyan ng gatong ha. Wala pa akong dinadagdag dyan na gatong. Pwede ito lagyan ng lang ng cover dito para yung hangin hindi siya masyadong hinahangin. Yun ang susunod na gagawin ko. Magagawa ko rito ng harang para hindi masyadong hinahangin. Ito kasi ano lang ito dry run. Tinitignan ko lang kung gaano talaga katagal ang inaabot ng 6 na pirasong 2x2 na ganito lang kalaki. Gaano katagal ang liyab. Mahigit na tayo 30 minutes na nagliliyab ang gatong natin. Susunod, yung white charcoal naman ang ipanggagatong ko. Titignan ko kung gaano katagal ang kanyang performance. Ito ano lang to. Papil-papil lang. Tigas to. Kita nyo? Kahit pa iba, ano natin to. Naipakita ko na kung paano ko to. Ipapakita ko sa inyo kung paano to ginagawa. Hindi ko pa pala naipapakita ito. Kung paano ko ginagawa. Ang naipakita ko lang paggawa ng ganito kalaki. Siya nga pala, may lutuan din ako parang ganito, para dito. Ganito rin yun. Heavy duty rin. Makikita nyo, susunod. Kaya mag-alala. Makikita nyo ang performance nito susunod. Isa-sentro ko lang. Kung makikita nyo, buong-buo pa rin yung kanyang baga. Buong-buo pa rin. Diretso pa rin yung kanyang liyab. Napakatipid ng kalan na to kung makakagawa kayo. Kung yun 2x2, mga ganito yung kahaba yun, 6 piraso. Kasi pwede siya maski maliliit lang. Pwede dyan mga sanga. Pwedeng white charcoal. Ganito. Yung panggagatong. Ito, kaya ganyan ang design ko kasi eksakto yan. Kung gusto kong maggatong ng ganito. Ito ang ipang gagatong ko. Yung ganitong klase, pasok pa rin yan. May gatong pa rin natin yung ganito kalaki. Kaya lang ito ay solid na 2x2 na good lumber. Buo pa rin yung apoy niya. Nakaka
33 and 45 seconds na yung kanyang continuous na pagbubuga ng apoy. Pag nawala yung apoy na yan, meron pa rin tayong may iwan dyan na baga. Kaya matagal pa rin yun, matagal pa rin maubos yun. Makakapagluto pa rin kayo doon. O makakapagpainit ng mga niluto ninyo. Yan, diretso pa rin siya. Yan, 35 minutes na dire-diretso ang kanyang apoy. Hindi pa rin tayo nagdadagdag ng gatong. Kasi yun ang purpose natin ngayon. Malaman natin kung gaano katagal ang apoy na ibibigay niya. Kung ilang minuto. Na dire-diretso, na hindi pa tayo nagdadagdag ng panggatong. Ito ay experiment lang ha. Pero kung kayo ang magluluto, pagka nakita ninyo na medyo mahina na yung apoy, dagdagan ninyo ng panggatong. Pero paunti-unti lang, isa o dalawa. Ganito lang kalalaki. Ilagay nyo lang dyan, ilagay nyo lang doon, pasok nyo lang sa loob. Basta yung kasya, yung maliit lang. Huwag masyadong ganyan, hindi pwede yan. Dapat hindi lalampas doon sa butas ng ating gasifier dito. Hindi lalampas ang mga butas dito. Ito kasi manipis lang ito eh. Kaya-kaya yung gawin ito ng walang welding. Ito kasi winelding ko kasi nga welder tayo eh. Nag-experiment tayo ng kung ano-ano sa welding. Tingnan nyo na malapitan ng ang kanyang baga. Kaya napakaganda kung meron kayo nito sa bahay. Pag naubusan kayo ng gasol, pwede kayong makapagluto gamit nito. Kung hindi man kayo marunong mag-welding, yung ganitong portion, ganitong version lang muna kayo. Nahawakan ko pa rin siya. Hindi pa rin masyado mainit.
maganda lang na harang ng patungan na to. Hindi lahat natatangay yung apoy ng hangin. Tignan nga natin yung pinapakulo natin tubig. Baka ubos na. Konti na lang. Hindi na lang natira. Hindi ko na siya alisin dyan. Malapit ng mag 40 minutes. Eksaktong 40 minutes na. Nakaka-eksaktong 40 minutes na tayo na dire-diretso pa rin yung apoy. Na wala pa rin dinadagdag na panggatong. Gaano kaya katagal ito? Ano, mag-aantay pa kayo? Masunog kong aking cellphone. Iurong ko lang, masyado lumalakas. Ayan. Walang yan walang blower yan sa ilalim ganyan lang talaga siya. Ayan. Nilalayo ko lang ng konti yung aking cellphone. Medyo mainit Layo ko pa ng konti. Yan. Kung maggagawa kayo nito, i-ano nyo sa akin para malaman ko na meron na iba sa inyo na nakagawa ng ganito. Nakakatuwa sa pakiramdam kung meron na yung iba sa inyo ay matuto sa paggawa nito at malaman ko na nakagawa na rin kayo. Salamat sa kung gagawa kayo ng ganito. Para malaman ko na merong natuto maski ilan lang sa inyo. Yan, lakas pa rin ang apoy niya. Eksaktong 42 minutes na ang lumilipas. Diretso pa rin siya. Ilang minutes na? 44 minutes. 44 minutes lang nang lumilipas. May apoy pa rin siya. Ang objectives natin ngayong araw na to ay malaman kung gaano katagal ang apoy na ibibigay niya sa 6 na pirasong 2x2 na ganito kalaki. Pero kung kayo ang magluluto, kung gusto nyo palakasin yung apoy, pwede kayo magdagdag. Paunti-unti nga lang. Pwedeng mas maliit pa rito. Pwedeng ganito lang kalaki na
panggatong, lagay nyo doon. Sa magkasya, sa, ay, daanan. Sabi ko, di tayo magdadagdag eh. Hindi tayo magdadagdag, alisin ko ulit. Sumuot. Tatanggalin ko ulit kasi sabi ko hindi tayo magdadagdag ng gatong. Kung magdadagdag lang kayo ng gatong, ilagay nyo lang doon. Yan, may apoy pa rin. Malapit na tayo mag 46 minutes na meron pa rin apoy na dire-diretso. Hindi lang siya basta apoy, malakas siyang apoy. Yan, kaya nakahati ang apoy kasi humahangin yung lugar na to. Medyo may konting hangin. Kaya yung apoy buo pa rin dito kasi nga nakaharang na itong ano natin, yung pinakapatungan natin yung hangin. Kaya hindi lahat nawawala yung apoy. Kaya maganda yung ganitong patungan. Kung titignan nyo, buo pa rin yung kanyang mga bakal. Ayan o. Ay, yung sinasabi mo sa ano? Sandali ah. Ay, Global burning. Bakit? Pwede na may bisita. Tara normal. Hindi na natin dito siya natin. Kasi wala akong mga papel, di ba? Bali, 2 por 2 na ganito yan. Papel lang wala ka. 2 por 2 sa ganito, 6 na piraso, mag-iisang oras na yung kanyang burning time. Existing na ba yan? Ewan ko. Hindi, ibang version to. Yung mga existing na nakikita ko sa ano, mga ganito yun. Pero, matagal na ako meron ito nung naglabasa sa ito, ibang version na yan. Dapat. Tinawag yung tubig sa'yo. Ano kaya para sa Para doon, isa, para doon ng version. Lutuan talaga. Yung mga ganito, meron din ako lutuan para eksaktong para dito. Ito sana para diyan lang. Ngayon, tinesting ko sa kahoy. 6 na pirasong 2 por 2 sa ganito. Pero yung oras niya, ayun yung oras niya eh. Pero kasi sir, 48 minutes na yata. sa research kasi, pag tinest mo yan dyan, dapat itatest mo din yung ano yan para actual yung comparison. Yung, Sa normal na kalandian Ayun, ng trabaho tripod. mo. Para may co-compare nila yun. Kasi kayo, pag may ganyan kayo nagagawa, pagka may papel yan, pwede yung ipasok yan sa DOST. Invention yan. Innovation. yan kasi ito, meron mo na yan, may control ito. Ito, yung ano. Yung, Ito, nakokontrol ko yung ano ng hangin. Halimbawa, gusto kong tanggalin yung ano ng hangin. Papatayin ko lang, ano ko lang ito. Mami-minimize na yung hangin. Medyo, medyo mihina na siya. Medyo mihina na ng konti. Medyo hina na ng konti. Ito mo. Pero pag binalik ko yung daanan ng hangin, mag-i-stable ulit siya. saka kung ano yun, gusto nyo pang i-innovate yan, pwede nyo tanggalin dyan yung ano, no? Marami pang innovation pwede dyan. Pwede yung... Tanggalin yung usok. Oh, pwede rin. Pwede rin harangan dito para hindi na ano yung hangin. Ito kasi, para design ko to. Para yung hangin. Halimbawa may hangin dito, may apoy pa rin doon. Kasi nakaharang na ng patungan na to. Ilang minutes na. Sabihin, ang hangin nyo dyan, dito lahat ang pasok, no? Oh, dyan. Yan lahat ng iba. Tapos yung control na yan. Kung gusto ko lang pahinaan ng apoy, yung apoy. Ganito lang yun. Ganito lang ang version yan.
Ilagyan ko lang ng lock to. Yung mga butas na yan para makontrol ko yung paglabas na at pagpasok. Anong tawag niyo dyan? Tinawag ko ito ngayon ako na biomass. Kasi kahoy ang gamit niyo. Biomass Burner. gas stove. Kasi pwedeng kahoy, pwedeng Bricks. ganitong breakings, pwedeng kahit na no. Ito, papel na ano yan. Puro papel lang yan. Recyclable paper. O yung mga basura. Tapos may pressure kaya yan, no? Anong pressure niyo yan? Yan. Yan ko ginagawa yan. Yung mga ganito Tapos kalala. ang susunod nyo naman gagawin yan, papalitan nyo lang ng fuel yan, no? Pwede nyo gawin fuel yan. Tatanggalin yung kahoy. Ito ko ginagawa ito. Tingnan siya. Pero ito talaga silab to. Kaya ganito ka-impact. Yung beses namin na testing yan. Yung take talaga. Ito nga, makita mo sa isang video ko. Itong pirasong ganito lang. Itong piraso. Dito ko ginamit. Ang 1 litro, 7 minutes yata nag-get. Wala itong ibang ano. Pwede mong lagyan ng Combiner. pwedeng lagyan ng usok. Pwedeng iba. Para hindi po pwede puro usok lang yun. Nabuhagag eh. Kailangan may binder. Sukatin lang pag papel, saka puso. Sukatin din ninyo ano yung... Inano ko nung kung yung dami. Saka kung gaano katagal. Nalatesting ko na rin. May bisita lang ah. Diretso pa rin yung apoy niya. Mga ilang 52 minutes na tayo. Tatanggalin natin yan pag nawala na yung apoy. Ano yung lutuloy siya? Tubig lang. Pagpagulo. Pero kumulo na yan. Oo, kanina pa. 7 minutes. Wala pa 7 minutes siya. Yung 2 litro nga, wala pang 10 minutes eh. Pulwang agad eh. Tapos, sinala ko naman yun. Inurasa ko kung ilang minutes yun. Kasi ang purpose ko ngayon, malaman ko kung gaano katagal ng diretso yung apoy niya. Yun lang naman yung purpose ko ngayon. Malaman ko kung gaano katagal ang ibibigay na apoy sa 6 na pirasong busport sa ganito kalaki. Na walang paypay, walang oxidiza, na walang blower. Ang blower, iba, di blower lang ginagawa eh. Yan, walang blower. Pero paano yung pinasindi yan? Ha? Paano yung pinasindi? May ano sa ibabaw. Pinapaliwanag ko na dapat manggagaling sa ibabaw. Apoy. Apoy. Para drop down. Pag sa ilalim kasi, So, maganda yun. magkakaroon ng pyrolysis. Hindi, mausok. Bago mag-lab yun, puro ka lang niya usok. Kasi nasusuffocate eh. Gano'n nakatagal sa inyo? Ayun yung oras oh. 53 and 24 seconds na. Open ba yan sa ano? May competition bang TBE dyan? Wala, ano lang to. Mga intervention ko Libangan lang. Libangan lang to pag wala akong ginagawa. Kasi sir, kung magkakaroon sana ng pasukan, di ba yung sinabi ko sa inyo nagpunta ng Tagaytay? Sa inyo ang ganyan, kami ang papel. Ilang buwan lang naman yan eh. Sandali lang. Wala ka ng problema eh. Hindi ka na magpapaypay. Samantalang ko yun ay nakaganito, 6 na peraso. Minuto lang. Ubus na yung one mo. Pero sabi ko, hindi ako magdadagdag ng panggatong. Pwede magdagdag dito. Oo, kaya lang. Kaya lang, nasa ano kami ngayon eh. Kung sa i-recharge mo kasi yan eh, so, titimbangin mo yung ano din ng panggatong. Yung mas na kailangan ng panggatong sa gaano katagal eh. Kaya hindi muna ako nagdadagdag. Tinitignan ko muna. Tsaka yung matitirang uling niyan, ang tagal pa, buo pa yung uling niyan. Ayun o, tinan mo. Oo, kasi parang kulob pa rin yan eh. Ano, Parang gumawa ka pa rin ng ano dyan eh. Buo pa rin yung uling oh. Parang hindi pa nababawasan. Buo pa rin yung uling niya. Nasaan ang video niya? Sa inyo pinupost yan. Sa YouTube. Kasi nilalabas nyo agad eh. Pag nilabas nyo agad yun, kagayahin yan eh. Ay, wala lang. Kaya lang, yung ano dyan, hindi yung matitrace kung kanino uri din ang galing. Meron niya gumawa oh. Wheelbarrow lang. Kita ko na yan, nilagay sa akin. Nilagay na niya sa ako po. Innovation na, di ba nakita natin yun doon? Ano naman ba pala ng tao ka kaya? Parang kayo wala, di ba? Ang sasabi ko, Ay, ako may kailangan siya. Ano ba yan? ano yan? Mayroon mo yung kasi. Dito lang
Okay na, umabot ng 56 and 20 seconds na nawala yung apoy. Pero buo pa rin yung kanyang baga. Tingnan nyo yung baga. Yan, di na natin tatanggalin. At di na natin naantayin. Baka butin tayo ng isang oras pa pag mawala eh. Hindi, pwede nyo rin ano yan. Iangat nyo sa video para makita nilang buo. May tongs kayo? So ito yung natira natin mga baga. Buo pa rin siya. Yung loob niya itong ganyan lang. Tapos binalutan niya na ng bakal. Hindi, solid yan. So, Lahat yan, puro flat bar na ng mga kapal. hindi, ang problema, kung ganyan lang, hindi pa pwedeng matutunaw yan o pwedeng ano ng semento. Pwede yung lagi mga semento. Marami akong version doon. Kaya lang kung ganyan lang, 3 buwan. 3 buwan lang tatagal ng ganyang klase. Yeah, puro lang yan, ano. Puro lang ito flat bar. Na pinagpigit-pigit. Tapos makapangaba ka ng medyo sa doon. Marami akong version na. Meron itong ano. Meron ito. Ito. Nakita nyo, buo pa rin yung kanyang baga. Nagbabaga pa rin siya. Pwede pa rin kayo makapag-init yan. Pwede kayo makapag-ihaw. So, nasa sa inyo na yan. Ngayon ay nalaman na natin ang performance ng aking kalan. Inabot ng mahigit 50 minutes na burning time. Yung 6 na perasong ganito lang kalaki na 2x2. Na ang sukat ay ano lang. 5.5 yata yan. 5.5 inches. Napakatagal na inabot ng ating gatong na yan. Ano lang siya, bali 6 na piraso. Ayun pa rin siya. Liliyak pa rin siya. Matagal pang abutin yan. Buo pa rin yung mga baga niya. Kasi ang target natin kanina ay malaman lang kung gaano katagal ang apoy na kaya niyang i-produce dun sa aking bagong kalan na biomass gas stove. Kasi nga pwedeng kahoy, pwedeng briquette, pwedeng white charcoal, pwedeng combination ng ating briquette ang puting papel at saka kusot, yung pinaglagarian. Pwede rin ipanang palay. Kaya biomass gas stove ang tawag ko dyan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung puro kahoy ang gamitin, di biomass wood stove. Kung marami na, hindi lang siya wood stove. Magiging biomass na siya. So, sana nakakuha kayo ng idea. At nalaman natin ngayon kung gaano katagal ang burning time o dire-diretsong pagbigay ng apoy ng bago kong ginawang kalan. Yung heavy duty na wood stove. Na pwede rin biomass gas stove tawag dito. Kasi pwede nga tayong mag-feed o mag-gatong ng kung kahit na ano. Sana may nakuha kayong idea. At kung mapapaganda pa ninyo yan, nasa sa inyo yan, gawin ninyo. At least, nakapag-experiment kayo. Mag-experiment kayo. Magawa kayo ng kahit na, yun ay kapirasong welding lang. Yun ay yari lang sa mga flat bar na pinagdugtong-dugtong ko. Ayun,
puro lang yung flat bar na pinagdikit-dikit ko, ginawa kong bilog. Ngayon ay kalan na siya. Puro lang yun na mga scrap na materyales. Kaya yung mga bago dyan, huwag kayong titigil sa pag-experiment sa welding kasi hindi naman lahat ay nasa libro. Mag-experiment kayo. Mag-invento kayo. Ako, napakarami pang mga invention na nandun. Lahat yun isa-isahin natin. Papakita ko sa inyo kung ano pa yung mga nandun sa liburan din. Tulad na nakikita nyo nasa background ko, yun nandun. Panggawa ko naman ng hollow block yun. Pero malalaman nyo rin, huwag kayo maglala. Tuturo ko sa inyo kung paano gumagana yun, kung paano ginagamit yun, kung paano magawa ng mga product na ganun. Salamat sa pagsama. At sana mag-subscribe kayo sa aking channel para maging kayo, updated sa mga darating pa mga video. Pakipindot na rin ang notification bell at pakilike na rin. At napakalaking bagay na para sa akin yun. Maraming salamat sa pagsama. Sana may natutunan kayo. Until then.